we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers, mga tagapagbantay sa pananalangin sa madaling araw. Isang pribilehyo na naman po para sa atin lahat na naka-join ngayon na maging kabahagi sa gawaing ito sa ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Pang-anim na taon na po natin ginaganap ito at 125. 6 years and 125 days na po tayo. Salamat sa kalakasan na lagi pinagkakatiwala at pinagkakaloob sa atin ng ating Diyos na magamit natin para sa kanyang kapurihan lamang. Kaya sa madaling araw pong ito, gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa lahat ng mga naka-join na. 16 pa lang po tayo sa platform na ito. Pero salamat, alam ko, higit tayo sa 16 dahil sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna, naka-on na po ang ating Facebook Live. Ibig sabihin, hindi lang po sa ating 16 o 17 na naka-join ngayon, kundi maging sa mga kamanggagawa natin na hindi makapasok sa platform ng Zoom, ay sa Facebook na lang sila pumapasok. Hallelujah. At salamat dahil yan nagbibigay ng kagalakan sa atin. Kaya naman ay di man sila makagising ng umaga at still makakapakinig pa rin sila ng salita ng Diyos. Ang problema lang ay walang comment kaya hindi natin alam kung sila ay dumaan o talagang nakinig ng Word of God. Kaya sa umagang ito, salamat sa ating Spiritual Director, Bishop Rosem Nanzuelo, kasama kay Pastora Glory, dahil sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang mga social media. Isa na dito ang Facebook live streaming. Salamat. Napakaganda na ng background ni Pastor Noel. Dahil pang YouTube na talaga. Amen. Kulay pula, polkadot ba yan o puro puso? Hallelujah. Ang background niya. Hindi lang po YouTube ang gamit natin. May TikTok na rin po tayo at Spotify. Amen. At salamat sa buhay ni Pastora Sandra from PUF, Jensen City Chapter. Amen? At July 12 na po tayo ngayon. Praise God. At mapapakinggan natin kung paano natin ma-overcome ito tinatawag ng ating preacher na spiritual instability. Amen? Dahil marami na una nagdingkod sa atin pero ang tanong nasaan na kaya sila ngayon, no? Pero salamat at patuloy tayo sa bagay na pinaghahanap ni Lord sa buhay natin. Kaya ang sikreto lang talaga ay bumabad lagi tayo sa kanyang salita. Kung saan nandun ang presensya niya, dapat idako natin din ang ating sarili doon sa presensya ng Diyos. Saan yun, kapatid? Sa pagkahayag ng mabuting balita. Okay, merong nagpi-feedback. Kanino kaya yon? Okay. Iyan po muna. Pastor Noel, sa'yo yun, nagpi-feedback. Okay, i-check mo yung iyong sounds. Okay, baka makatabi kayo ni Pastor Amen, ilayo mo muna siya sa'yo. Okay, nagpi-feedback kayong dalawa. Okay, sige. Ano pa ba? Sige po, tayo po ay ianda na po natin ang ating mga puso at makapakinig ng aral ng salita ng Diyos na iyayag sa atin ng ating tigapanguna sa Prayer of Faith Church Prayer Mountain, Kabalan. Amen. Natawagan na po natin si Pastor Noel Tongko. Nak, is your turn. Hello, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at isa na namang malaking pribilehiyo na magamit ang ating buhay bilang tagapaghayag ng banal na salita ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Sa mapagpalang umaga po sa lahat, higit lalo sa ating mga tagapanguna ng Ubasang Prayer of Faith Church Worldwide Ministry sa buhay ng ating Bishop Ross, ang kanyang may bahay, Pastora Glory, at sa ating Senior Pastor, Pastor Alex, at sa lahat po ng mga kapastora natin na naririto
nakasama na natin na nanalangin sa madaling araw. Sa mapagpalang umaga po sa lahat. At napakaganda po ng ating pagbulay-bulayan sa umaga pong ito. Ito po talagang niloob ng Panginoon na napapanahon sa panahon natin ngayon. Amen. Ito'y pinango natin sa aklat ng Santiago 1, chapter 1, verse 5 to 8. Amen. At kung meron po tayo mga Biblia, sabayan niyo po ako na pagbasa. Amen. Ganito po sinasabi sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 5 to 8. Amen. Hallelujah. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Amen. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Verse 6, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Amen. 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Tayo mukat manalangin. Ama naming Diyos na may ibigin sa lahat. O Lord God, hallelujah. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito po Lord God, sa patuloy mo pagsama sa amin Panginoon, sa patuloy mo Lord pagbigay sa amin Lord God ng kalakasan Lord God, upang Lord kami makapanatili Lord God, Yes, Lord. na makapanalangin sa iyong harapan o Lord. Lord, sa oras na ito Lord God, hayaan mo Lord kami Lord, papapakumbaba sa iyong harapan Ama, humihingi Lord ng kapatawaran Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, Lord, higit lalo Lord, sa mga salita na patuloy na lumalabas sa aming bibig, Panginoon, na hindi nakapagbigay kaluguran sa iyo, Ama. Lord, patawarin mo po kami. At patuloy din kami, O Lord God, nagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa amin. O Lord God, sa oras na ito, Lord, amin ang inaangkin, pinapasalamatan, Ama, na kami tunay, nilinis mo na at pinapatawad mo na, Lord, kami sa aming mga kasalanan na nagawa sa iyo. Maraming salamat, Ama. Maghari ka sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kong pangunahan, Ama. Puspusin niyo po ako ng iyong banal na espiritu upang maihayag ko, Lord God, ng tama, Lord God. Ang kapahayagan na nais mo, Lord, ipahayag, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lord, buksan mo, Lord God, ang pangunawa ng bawat isa, Panginoon, na maunawaan namin, Lord, ang bawat salita mo, Lord, na aming mapakinggan sa umagang ito, O Lord. Lord, patuloy mo lamang ako lang itago sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw sa Diyos, na aking maparangalan mo, God, at hindi ang sarili, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan po. Kagaya po ng ating topic na sinabi kanina sa ating senior pastor, napakaganda po. Ito pinamagatan po natin ng overcoming spiritual stability. Amen. Grabe, no? Spiritual stability. O, totoo po yung mga kapatid sa Panginoon. Dahil kahit sa matagal, maraming Pilipino na kahit matagal na sa pananampalataya, ay marami pa rin Kristiyano na dumaraan sa panahon ng spiritual instability. Amen. Amen. O minsan malakas ang ating pananampalataya at minsan naman ay puno tayo ng takot, pag-aalinlangan, at panghihina. Amen. Totoo po yung mga kapatid sa Panginoon. At ang tanong ay, how can we overcome spiritual instability? Amen. Kaya sa umaga pong ito, meron po tayong tatlong bagay o tatlong kaparaanan po tayo o matutunan na mula sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 5 to 8 upang mapagtagumpayan natin ang spiritual instability. Amen po. Kaya po ang ating pong tema po na sasagutin ay how can we overcome spiritual instability. Amen po. Malinaw po mga kapatid sa Panginoon yung sinabi sa aklat chapter 1 verse 5. Ngunit kung
ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Malinaw po mga sa Panginoon. Ang unang puntos po natin, how to overcome our spiritual instability. Unang puntos po, to overcome spiritual instability, una po, we must ask God for wisdom. Yun po, Amen. hingi po tayo sa Panginoon ng karunungan. Amen po. Praise God. Talagang aaminin po natin mga kapatid sa Panginoon, wala po talaga tayo kayang gawin. Sa atin lang, hindi, wag tayong umasa sa sarili talaga nating kakayahan. Amen. Hingi tayo ng dunong sa Panginoon, yung karunungan na nagmumula lamang. Kasi marami po sa ating mga Kristiyano na nagdunong-dunungan porkit nakapag-aral na ng Bible school, natuto na ng kaunti, patuloy na sinasabi sa atin ng ating mga tagapanguna, ay kalamaan napakadami ng alam, pero patuloy pa rin na hindi, lagi pa rin na natitinag, amen, sa kanilang pananampalataya. Amen, buhay Kristiyano. Kaya sa oras po ito, kung naalala po natin yung question, yung buhay ni Haring Solomon, yung batang hari, amen, na paano ba niya napapamunuan yung bansang Israel na napakalaki, napakadami. Amen? Na sa halip na humingi si Haring Solomon ng yaman o mahabang buhay, karunungan ang kanyang hiningi. Amen? At nalulugod ang Diyos sa kanya. Amen? Nagagalak sa kanya. Kaya yung pinagpala siya ng Panginoon. Amen? Grabe yung pagpapala sa kanya ng Panginoon. Dahil yung mga bagay na hindi niya hiningi ay pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Amen. Amen? Hindi lang karunungan. Amen? Lahat pinagkaloob niya, naging tanyag siya mga kapatid ko sa Panginoon. Ganon din talagang pagka ang Diyos ang magbibigay ng karunungan sa atin o wisdom, talagang maaalahin tayo sa kanyang kalooban. Amen. Amen. Hindi tayo maliligaw. Amen. Kasi nga sinabi niya doon, di ba? Kung ang sino magkulang sa karunungan, humingi sa Diyos. Ang Diyos na natin ay Diyos na mapagbigay. Amen. Ng sagana at hindi nanunumbat. Amen. Praise God. Ganon din po sa buhay ni Daniel. Amen. Patuloy siya na nanalangin sa Panginoon. Amen. Sa halip na humingi si buhay ni Daniel bilang nananalangin at humingi ng wisdom sa Diyos, at dahil dito, nanatili siyang matatag. Amen. At tapat kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Amen. Ganun po. Kaya kung gusto nating maging matatag o maging sa ating spiritual o maging spiritual stability, huwag tayong umasa sa sarili nating karunungan. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng kanyang wisdom sa bawat desisyon na ating gagawin. Tiyak, hindi tayo mapapahamak, Panginoon. At magkakaroon tayo ng spiritual instability. Amen. Hallelujah. At ganoon din po sa ating ay kalawang puntos po na mababasa naman po natin dun sa verse 6. Amen. Sinabi doon, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Amen? Kahit saan. Ikalawang puntos po natin, to overcome spiritual instability. Ikalawang puntos po, we must ask God and faith without doubt. Amen? Hingi tayo sa Diyos ng kung humingi tayo, dapat mayroon tayong pananampalataya na hindi Amen. na walang pag-aalinlangan. Hallelujah. Yun po yung mga kapatid sa Panginoon. Yung walang
aalinlangan. Kasi ang taong may matatag na pananampalataya ay hindi ito madaling matinag. Amen? Amen. Yun po yung sinabi sa sinabi sa aklat ng Matthew 21 verse 21 to 22. Kung may pananampalataya tayo at hindi nagdududa, makakakita tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Makakakita tayo ng kapangyarihan kung hindi tayo nagdududa. Amen? Ano pa? Marcos 11:24. Maniwala na tinanggap mo na ang iyong ipanalangin at ito'y ipagkakaloob sa iyo. Hallelujah. Ganun po tayo kasigurado na kapag nanalangin tayo, tiyak, nandyan ang Diyos at ipapagkaloob niya. Amen. Ang ating pananampalataya ay dapat nakatuon lamang sa Diyos, hindi sa ating sitwasyon. At kapag may pananampalataya, maging matatag tayo kahit anong problemang darating. Amen? Kagaya na lang po yung buhay ni Job. Hindi po ba? Kilala po natin si Job, yung nararanasan niya. Grabe yung naranasan niyang trahedya sa kanyang buhay. Amen? Grabe nung nawalan na ng yaman, nawalan pa lahat ng anak, pero nanatili si Job. Amen? At pinagpala sa niya ng Panginoon. Amen? Pinalitan yung nawala sa kanya. At hinigitan pa, higit-higit pa yung pagpapala na nararanasan ni Job, na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi hindi siya bumitaw. Amen? Amen. Sa kanyang pananampalataya. Hindi niya pinagdududahan ang Panginoon. Dahil ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Sa kanya, lagi nga natin narinig, di ba? Sa kanya ang lahat ng ginto't pilak. I mean, ay ano pa nga ba talaga ang ating ipag-aalala sa buhay na ito? Oo, hindi madali mga kapatid sa Panginoon. Ang buhay Kristiyano, higit lalo na sa mga ating mga nagtuturo na ng salita ng Panginoon. Pero may Diyos tayo kung tayo nahihirapan, kung darating man yung mga time na tayo'y nanghihina, manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Alam mo yung mga kapatid, na-share ko lang po. Talagang naranasan ko rin po talaga ito nung ako'y nandoon sa, yung umuwi ako sa amin, sa probinsya. Amen. Nag-iisa ako ron, walang pamilya. Amen. Alam niyo po, talagang tapos napapaligiran tayo ng mga hindi mananampalataya. Andun lahat ng tukso. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Nanghihina man tayo, pero hindi tayo tumigil doon. Hindi tayo nagpapatangay doon. Bakit? Nung sa panalangin natin, talagang dininig ng Panginoon through sa ating mga tagapanguna. Ang dami nga pong ang daming mga nagme-message sa akin kasi yung nag-post po ako sa alam mo yung ngayon, yung Maydi ba yung tinatawag nila, hindi ako marunong sa cellphone kasi. Ang alam ko lang kasi magnood ng video, Facebook, yun lang po, Messenger lang po alam ko po talaga. Pero ang daming sa akin, comfort. Hallelujah. Praise God. Pero masakit din. Tuwang-tuwa po ako noon, nabuhayin ako ng loob, sumisigla ako, pero hallelujah. Kaya lang po, nanghihina din po ako minsan pag naisip ko na yung mga taong nag-encourage sa akin ay hindi ko na nakakasama. Amen. Talagang nauuna po sila sa akin. Akala ko talaga yung sila na yung mga kapatid ko sa pananampalataya na matibay na, mayroon ng spiritual stability. Yung grabe. Stable na. Pero nawala hindi nakapanatili. Amen. Kaya kapatid ko sa Panginoon, tumulad tayo kay Job, hindi siya nagpadala doon sa mga problema o ba na may mawawalan ng anak. Amen? Tapos, mayroon ka pang sakit na kinakatakutan ka, pero napagtagumpayan niya. Naging stable din
yung kanang spiritual na pananampalataya. Naging matatag din. Amen. Hallelujah. Kaya sa atin pong ikatlong puntos naman po, ay nababasa rin po natin sa 7 and 8. Sinabi dito, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. Hallelujah. Totoo po. Kasi ang tao talaga, no, ang daming iniisip eh. Amen. Kaya ang ating ikatlong puntos po, we must be a single-minded in our devotion to God. Amen. Dapat po talaga sa Diyos lang. Amen. Na pagkakaroon ng hindi natitinag, pagkakaroon ng hindi hating puso at ganap na nakatuon sa Diyos. Hallelujah. Kasi ang double-minded na tao kasi ay hindi consistent sa kanyang tungkulin sa Diyos. Minsan sumusunod at madalas naman hindi. Amen. Minsan sumusunod, madalas hindi. Amen. Dahil sa maraming bagay na pinagkakaabalahan. Ang nais ng Diyos sa atin ay buong puso ang ating pagsunod. Single. Amen. Ano yung sinasabi? Single-minded. Kasi double-minded yung ano eh. Yung sinasabing huwag double-minded. O ibig sabihin yan, gusto ng Diyos, single-minded siya lang. Amen. Priority natin po. Hallelujah. Hindi ang dami nating naglilingkod tayo sa sanlibutan. Amen. Tapos naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang dami. Tutuwa nga po ako sa buhay ni Pastora Pastora Kapitana. Amen. Oo. Talagang iniwan niya. Pero meron naman tayong iba naman na gusto rin. Amen. Gusto rin subukan. Amen. Umayaw na nga yung iba. Ba't subukan pa ng iba? Amen. Kapatid, ito na po, tinuruan na po tayo. Amen. Na sa Diyos lang. Kasi pag marami po kasi tayong tungkulin na ginagampanan, akala natin kaya. Pero nagreklamo naman, pagod. Amen. Huwag natin pilitin ng yung mga bagay na hindi pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Dito lang tayo. Sa Diyos lang tayo. Maglingkod. Yun po yung sabi ng Panginoon. Bakit? Mapapabayaan kasi. Amen. Kung tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, kung talagang anak niya tayo, tagasunod niya tayo, sa Kanya tayo nakatuon. Amen. Yun po yung itinuturo sa atin sa talatang ito. Amen. Kung ay bigyan po tayo ng biblical example po dyan ay yung buhay ni Apostol Pedro. Amen. Di ba? Na yung buhay ni Apostol Pedro po kasi, yung nakakalakad na po sana siya doon sa yun sa tubig, ibabaw ng dagat. Amen. Nakakalakad na siya. Kaya lang, nung habang bumaba na siya sa bangka at nagsimula na siyang lumakad sa ibabaw ng tubig ng dagat, ang kanyang pananampalataya ay pansamantalang nahati. Amen? Sa pagitan ng Diyos at sa hangin at sa malaking alon. Amen? Ano ba yung alon na yun? Malaking alon. Ang kanyang pag-aalinlangan ang naging dahilan o sanhi ng kanyang paglubog. Amen? Nakatingin tayo sa problema. Alam mo yung mga problema talagang sadyang ginawa ng Diyos yan para tayo tumibay. Amen? Yun po yung purpose po talaga ng mga trials na yan para tayo subukin. Kaya sa ating buhay, pananampalataya, talagang hindi madali. Pero masaya. Amen. Hallelujah. Ang gustong-gusto ko nga po talaga yung karakter ng ating Senior Pastor, yung laging nakangiti. Amen. Hallelujah. Amen. Ganoon din po, isa pang halimbawa sa biblical example natin, si Samson. Amen. Siya ay ginamit ng Diyos na makapangparehan. Ngunit dahil sa kanyang divided heart, amen, yung hating puso at paulit-ulit na compromise, bumagsak siya sa kasalanan. Amen.
Grabe no. Ano ba yung naging kasalanan kasi ni Samson? Gusto rin kasi siya. Naranasan ko rin po yan. Buti na rin, hindi pa ako mananampalataya noon. Amen. Talagang sarap kaya nung yung sikat ka. Hallelujah. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi naman na tayo pinahintulutan doon. Patuloy tayong makikiapid. Ayun, nabanggit na natin, makikiapid. Amen. Yun ay hindi sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa buhay ng Panginoon na ipinagkaloob talaga niya sa atin. At tunay na hindi pa naman tinatawag na napagtagumpayan na pero mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Katuon lang tayo ang ating puso, ating isipan sa Diyos at talagang magiging matatag tayo. Amen. Hallelujah. Yun po yung sinabi sa ating Matthew 6:24. Ito po yung talagang sinasabi dito, no, na walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Amen. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin naman ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan o ang mundo. Amen? Kaya hindi tayo maaaring mawatid ang puso sa Diyos at sa mundo. Praise God. Kung gusto talaga nating maging spiritual stable, amen, ay dapat buong puso tayong sumunod sa Panginoon. Walang kompromiso and walang double-minded. Amen? Kaya maraming salamat po. Bilang po pagtatapos, balik po tayo sa ating unang puntos po. How to overcome spiritual instability. Unang puntos po, to overcome spiritual instability, we must ask God's wisdom. Ikalawa po, we must ask God in faith without doubting. At ang ikatlo po, we must be single-minded in our devotion to God. Ito po yung hamon, mga kapatid, sa atin sa oras pong ito. Hamon po sa atin ito, mga kapatid sa Panginoon. Ang ating sarili, sa ating mga sarili, humingi ba, tanungin po natin sarili, humingi ba ako ng wisdom sa Diyos? Yun po yun eh. Nananalangin ba ako ng may buong pananampalataya? Buo ba ang puso ko sa Panginoon o double-minded? Amen? Pag-aalilangan At kapag tayo ay humingi ng wisdom, manalangin ng may pananampalataya at buong pusong tapat sa Panginoon. Amen. Sigurado po tayo mga kapatid, tiyak magiging stable ang ating paglakad, ang ating pananampalataya, ang ating paglakad sa Panginoon kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mapagpalang umaga po, salamat sa pahayagan na ating napakinggan. Nawa ang mga kapatid sa Panginoon, isa puso natin ito, natutunan natin ito, o narinig naman natin ito, at hindi pa natin na ipamumuhay, umpisahan na natin, sabay-sabay tayo. Amen. Sa umagang ito. Maraming salamat po. Hallelujah. Ama namin Diyos, may bigyan sa lahat, Lord. Maraming salamat, Praise Ama, God. sa pahayagan mo, Lord God. Salamat, Lord, sa itinuro mo sa amin, Panginoon, kung paano, Lord God, maging stable ang aming spiritual na kalalagayan sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy mo lamang kami, Lord God, samahan, o Lord God, gabayan, Panginoon, upang ang lahat ng ito, Lord God, ay aming malalakaran. Maraming salamat, Apa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God po. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Noel na siyang ginamit sa umagang ito para magbigay sa atin ng mensahe ng Diyos kung paano nga talaga dapat tayo maging matatag sa ating buhay pananampalataya sa harapan ng Diyos. Tunay po talagang totoo, marami nagsimula sa atin eh.
na magagaling, talaga mahuhusay maglingkod, masipag. Pero ang tanong nakapanatili ba sila? Wala nang di na natin sila makita, no? Okay. Ano ba ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng walang katatagan? Yan yung idinidiin ng preacher natin na pananampalataya ang mga nauna sa mga unang naglingkod. Ba't nawala yung kanilang spiritual na katatagan o tinatawag ng ating preacher na spiritual instability. Okay? Alam niyo bakit? Marahil siguro nagkukulang na sa pananalangin o kaya naman ay tila lumalayo na sa harapan ng Diyos. Okay? O kaya naman ay napagod na sa paglilingkod. Mga kapatid ko sa Panginoon, mararamdaman mo lang ang pagod, mararamdaman mo lang yung marami mong ginagawa sa buhay na ito kung hindi ka masaya sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Kaya na sinabi ng preacher natin kahapon, matutulad ka kay Martha. Okay? Ang tinitingnan mo lang yung ginagawa mo. Pero hindi naman pala mahalaga yung ginagawa mo sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Ang mahalaga sa Kanya yung relasyon mo. Amen. Patunayan mo sa harapan ng Diyos na ikaw ngay may relasyon sa Kanya. Okay? Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, maliwanag ang salita ng Diyos na itinuro sa atin ngayon. Okay? Nais niya, ikaw at ako ay makapanatili. Okay? Yan din yung preaching ko din halos mamaya, yung remaining faithful until the end. Okay? Yun yung aking teksto naman. Yung maging tapat hanggang wakas. Okay? Ang siya lamang maliligtas. Yung preaching ko mamaya sa sentro. At loobin ni Lord na maipahayag siya ng may kapurihan sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay natin ito, kanino ba nakasandig ang ating pundasyon? Dapat malinaw yun Kung ang pundasyon mo ay sa tao, babagsak yan. Dapat ang pundasyon natin ay si Kristo. Tama po ba? Kaya naman mga pagsubok na ating mararanasan, mananatili tayong matatag. Amen? Dahil may bagay na itinuro ang Diyos sa atin sa umagang ito sa pamamagitan na ating tigapaghayag din ang salita ng Diyos na ginamit ngayon. Lagi, ang sabi niya, humingi tayo ng karunungan sa Diyos ng may pananampalataya at buong puso. Tama po ba? Kaya may itinuro sa atin 3 hakbang para mapagtagumpayan natin itong sinasabi niyang spiritual instability o pananampalataya spiritual na walang kawalan ng katatagan. Amen? Una, sabi niya sa atin, para mapagtagumpayan natin ito, dapat humingi tayo ng karunungan sa harapan ng Diyos. Bakit kailangan hingiin ito? Kasi ang Diyos nagbibigay na ito ng walang panunumbat. Kapag nagkamali ka, sasabihin ba sa'yo, mali ka? Okay? Bibigyan ka pa rin ng karunungan ni Lord. Sabi ko nga, kapag tayo nag-ask ng wisdom kay God, automatically, you will confess your sin. Yan yung unang isasabihin sa'yo ni Lord. Yung karunungan na yan ay paghingi ng tawad sa mga pagkukulang, pagkakamali na ating nagawa. May mga tao ba na nagawan mo ng mali? It's about time. Ask forgiveness to them. Okay, Pastor, nahingi ko na ng tawad sa harapan ng Diyos yung kasalanan ko. Pero yung tao na nagawan mo ng mali, nakahingi ka ba ng tawad sa Kanya? Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon, iyan yung karunungan na unang ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi niya titignan kaagad yung mali mo. Ang una niyang gawin ay bigyan kanya ng karunungan o ng wisdom para mabatid mo. Alam naman natin, dahil sa kasalanan natin kung bakit hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Kaya, para tugunin ng Diyos yung ating panalangin sa Kanya, yan yung una niyang ibibigay sa atin. We need to repent first our sin. Amen. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo ngayon, no? Yung karunungan sa Biblia ay hindi lamang para marami tayong mga Bible supporting verses. Dapat magamit natin yan sa buhay natin.
Tuturo natin ganito, ganyan, ipamuhay natin. Okay? Ang tamang desisyon ay yung kalooban lagi ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag wala tayong karunungan, sabi ng preacher natin, madali tayong malilinlang. Madali tayo matitisod. Amen? At yung emosyon natin ay, ang paggawa natin ng desisyon ay puro emosyon na lang. Amen? Kaya, kapatid, ang daming binigay na halimbawa ang ating preacher. Nagkamali na sila, gagayahin pa ba natin yung pagkakamali nila? Tularan natin yung tama nilang ginawa. Okay? Kaya sa buhay pananampalatayang ito, tandaan natin, no turning back. No turning back. Amen? Huwag na tayong magulumihanan pa. Lagi ang salita ng Diyos ang siyang ating magiging basihan sa buhay paglilingkod natin ito. Humingi tayo lagi ng karunungan bago tayo gumawa ng desisyon. Okay? Manalangin tayo bago tayo magsalita. Yan ang sabi ng preacher natin. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, huwag kang mahihiyang humingi. Amen? Kasi maraming tao ngayon wala na nga makain, sasabihin busog ako. Hindi ka busog, gutom ka nga Ayaw mo lang umamin Nahiya ka manghingi. Okay? Pinagbawal ba yun? Sabi nga sa atin, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Ask wisdom to the Lord. Tapos mayayain ka pala Kaya tuloy, puro ka na lang diskarte sa buhay. Kala mo, kaya mo, pero at the end of the story, talunan ka pa rin. Pangalawa, naisituro ng Diyos sa atin, yung karunungan ng may pananampalataya. Okay? Para mapagtagumpayan natin yung ating buhay pananampalataya na ito na hindi tayo malinlang. Okay? Huwag tayong mag-alinlangan. Amen. Kailangan talaga yung mga kapatid ko sa Panginoon. Nananalangin ba tayo ng walang pananampalataya? Hindi. Prayer of faith nga tayo Kailangan natin na kapag tayo humingi, naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Bakit? Kasi alam natin kung ano hinihingi natin. Hindi tayo hihingi na hindi niya kalooban. Tama po ba? Nagpipray tayo sa may sakit. Kalooban ba ng Diyos pagagalingin ng may sakit? Yes, kalooban ng Diyos. Okay. Tama po ba? Pero dapat pabatid mo muna sa Kanya na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang makikita sa physical na kalagayan, kundi sa kanilang spiritual na kalagayan. Kasi marami na tayo nakita, pinagaling ng Diyos, pero nasaan na sila? Kasi hindi nila nakita yung kanilang spiritual na kagalingan. Bakit tayo nagpapatuloy sa gawain ngayon? Bakit tayo nakakagising ng madaling araw? Kasi nakaranas tayo ng spiritual na kagalingan. Tama po ba? Pinagaling tayo ni Lord kaya nagpapatuloy tayo. Tama po ba? Paano yung mga wala? Baka nakalimot na sila sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. Hindi sa kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Pero marapat lamang ganapin natin ikumpara ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Ginagawa ba ng ating Panginoong Yesus na manalangin sa madaling araw? O dahil lang sa ginagawa lang ito ni Pastora Josie, kaya kailangan mag-don't watch tayo. Amen? Ginagawa ito ni Lord. Siya ang dahilan kung bakit. Hindi naman natin ginagawa ito. Sarap tayo matulog, sabi ni Pastora Bean. Lalo na yung testimony ni Pastora Perla. 2 beses na yung na-late. Nagulat nga kami kahapon Binibiro namin siya Naka-join siya, magbo-blow na ng shofar. Biglang lumabas yung pride niya. Di ba nakagulat? Hindi ko alam dahil marami naman akong co-host Hindi ko alam kung sino nag-add sa kanya Magbo-blow na ng shofar, biglang lumabas yung pride niya. Pero at least, no? Andun yung puso niya, kahit late, magjo-join pa rin ako. Hindi naman usapan dito na na kailangan alas 3 gising ka na o alas 4 para. Pero maganda lang, hindi niya lang napakinggan yung mga testimony kahapon. Hindi rin niya napakinggan yung preaching kahapon. But meron naman pala, napi-play naman pala. O naka-YouTube na pala tayo, naka-TikTok na tayo, marami na tayong platform na pwede niya pasukin. Pero, yung mga testimony, hindi niya napakinggan, no? Yun lang, sa kayo pag-aawitan sa harapan ni Lord. Pero salamat naka-join pa rin.
nakataas pa din ang kanyang kamay na nagbo-blow na ng shofar. Amen. Huling-huli talaga. Pero ang sabi, hulima't magaling ay naihahabol pa rin. Tama po ba? Ang mahalaga, nakaabot sa finish line. Amen. Di ba? Kaya nagbibiruan nga kami kahapon sa PF Kagungun. Amen. At masaya naman na puso natin dahil napapatunayan natin sa basa ng prayer features, there is no condemnation. Amen. Sino tayo para magkundina? Ano kung late? Ang mahalaga, naka-join. Tama po ba? Hindi yung late, pagagalitan mo pa. Kaya sa panahon yun, masarap na talaga matulog eh. Tama po ba? Pero salamat, naka-join. Yun lang yung magiging basihan natin sa buhay paglilingkod dito eh. Tama po ba? Yung makita natin yung, may katatagan. Kapag may blessing, masaya. Pag may problema, sabi ng natin, ay huwag agad susuko. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng paano tayo magtitiwala sa Kanya? Manalangin ka. Tama po ba? Huwag ka mawala ng pag-asa, sabi ng preacher natin. Okay? Wait patiently. May tamang panahon si Lord. Huwag ka mag-apura. Okay? Kung gusto mo na maging senior pastor, patunayan muna natin na maging karapat-dapat nga tayong maging tigapanguna. Okay? Yung mga pinagkatiwala sa yung kokonti, hindi mo pa maayos. Paano ka pa magiging senior pastor niyan? Amen? O magiging bishop. Iilan lang yung pinagkakatiwala, hindi ka naging tapat sa kokonti. Paano ka pagkakatiwalaan sa mas malaki? Amen. Tandaan po natin, bunga. Kaya huwag kang mag-apura. Hindi ka pwede magtanim ng puno ng mangga na gusto mo kaagad, hitik ang bunga. Maaalagaan mo pa ng matagal yan. Taon, bibilangin yan. Kung gusto mo kaagad ng bunga, magtanim ka ng munggo, may sprout ka na kaagad pagising sa umaga. Okay, may togi ka na. Pwede mo na siyang gawing, tawag doon yung binabalot, lumpia. Kung gusto mo. Pero still, hindi siya kadami. Kung isang dakot na munggo, yung itinanim, isang dakot pa rin yun kapag nag-apura ka. Isang dakot na munggo na ganun din ang bilang ng sprout. Pero kung maghihintay ka, talagang bubunga din ng marami yan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, maging matatag tayo ha, sabi ng ating tigapagayak. Kaya pangatlo niya, ano sabi? Humingi ng karunungan ng may buong puso at hindi nagdadalawang isip. Ayaw ni Lord ng double-minded eh. Amen. Ayaw ni Lord ng half-hearted sa paglilingkod. Kay Lord ka, kay Lord ka. Sasalibutan ka. Hindi pwedeng hati. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, ang umibig sa sanlibutan ito ay kaaway niya. Kung umayon ka sa takbo ng sanlibutan ito, na maraming sinasabi na tama yung ginagawa mo pero hindi naman pala ayon sa kalooban ng Diyos. Paano ba natin malalaman na kalooban ng Diyos yung ginagawa natin? Paulit-ulit kong sinasabi, kung ang ginagawa mo, mapapalapit ka sa Kanya, do it! Pero ang ginagawa mo, mapapalayo ka sa Kanya, kapatid, hindi kalooban ng Diyos yun. Dahil ang gusto niya, lumapit tayo lagi sa Kanya. Dahil andyan lagi ang temptation eh. Okay? Lapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. At lalayo ang kaaway. Tama po ba? Pero kapag inilalayo mo ng sarili mo sa harapan ng Diyos, okay? Tandaan po natin ito. Double-minded na tao. Ang gusto niya lagi, okay, masunod ang kanyang sarili. Sumusunod din naman siya sa Diyos. Kaya nga double-minded eh. Ang gusto ni Lord, single-minded, sabi ng preacher natin, sumunod lang tayo sa Kanya. Tama po ba? Hindi doon sa gusto lang natin. Okay, gusto natin ang pagpapala ng Diyos, pero ayaw naman natin talikuran yung mali natin. Ayaw natin aminin ng kamali tayo, pero gusto mo ng blessing. Pwede ba yun? Kailangan talaga. Nagbigay din ng maraming halimbawa ang ating preacher. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, walang pwedeng maglingkod sa Diyos. Pwede ba tayo maglingkod na sa dalawang Panginoon, sa pera at sa
Sa Diyos, hindi. Amen. Hindi pwedeng hatiin ang puso, sabi ng preacher natin. Pwede ba hatiin? Sabi ng iba, bakit marami kang chicks? Kasi malaki puso ko. Marami daw siya may kakarga. Pero salamat, nabago ni Lord yung puso ng ating preacher. Ganun kasi kalaki ng puso niya dati. Amen. Pero salamat, ngayon ang puso niya ay ang Diyos na ang nakasentro. Kaya piliin natin lagi si Kristo araw-araw. Okay? No question asked. Okay? Yung ginagawa natin sa paglilingkod na ito, hindi natin kinukumpara ang buhay natin sa iba. Pero dapat natin silang paalalahanan. Okay? Na gawin ang nararapat. Dahil habang nasa ubasan tayo ng prayer features, hindi talaga mawawala ang pananalangin sa madaling araw at pananalangin sa takip silim. Given na po yan. Okay? At ang pinagpipray natin ngayon ay yung lunch date natin kay God. Okay? Kala nyo, ang panalangin, hindi lang bukal liwayway at takip silim. May pananalangin din. May lunch date tayo kay God. Alam niyo yung lunch date? Sa katanghalian, tapat po yun. Nang nanalangin si Pedro sa tuktok ng bubungan nila. Ayan. At bumaba ang kumot para sabihin sa kanya, huwag mo nang ituring na marumi ang mga bagay na nilinis ko na. Paparami sa tao ay ang lumalabas sa bibig at hindi ang pumapasok sa kanyang bibig. Ang nilinis niya pagkain. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, salamat sa buhay ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos ngayon. May natutunan po ba tayo? Na-bless po ba tayo sa kapahayagan na ating narinig? Amen. Praise God. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.